Napakaimportante po ng mga laban ni Grandmaster Daniel Quezon dito po sa ginaganap na 45th FIDE Chess Olympiad 2024. Nung round 1 po, napanalo niya po yung game niya sa isa pong 1800 player. Ngayon pong round number 2, eto po talaga masusubukan yung tibay niya. Kalaban po kasi ng Team Philippines ang Team Germany na kung saan ang kanyang katunggali ay si Grandmaster Dimitri Collars. Ang rating po nito 2659. Black po si Daniel Quezon. Kung sakaling manalo siya dito, siya po ay magiging ng 7 rating points. Importante yung rating. Kasi kung titingnan niyo po yung rating ni Daniel Quezon, 2490, kailangan niya po ng 10 points to become a Grandmaster. Ano ang nangyari dito? Tingnan po natin. Puti po dito si Dimitri Collars, ang tinira po E4 na sinagot ni Quezon ng Sicilian. Tumira po knight f3, d6, d4, kinapture, takes, and then knight f6. Tumira po ng knight c3 na kung saan mainline po yan ng Sicilian at ang pinili po ni Daniel Quezon yung knight c6 na classical variation. So pagka knight c6 po, tumira po ng bishop g5 yan. Ito po yung tinatawag nilang Richter-Rauser variation sa Sicilian defense. So ang kadalasan niya ginagawa e6. Pagka E6, nag-Queen D2 na sinasagot po ng A6 lang. At after A6, nagka-capture po yan sa C6. Binabawi ng pawn, of course. And then, queenside castling, linya lahat. Bishop E7 develop, and then Bishop takes F6. So, pagka Bishop takes F6, magtataka kayo, bakit pinalit yung kabayo? Ay, yung Bishop sa kabayo, no? Kasi po, persado po ang pawn takes. Dahil pag nag-Bishop takes ka, bagsak ito. So, ang ending, yes, pair of Bishop si Daniel, pero ang pangit ng kanyang pawn structure, ayan, no? Tapos yung king nasa gitna. So, ang tinira po dito, Bishop C4 na mainline na sinagot ni Daniel Quezon ng Queen A5 lang. So, ang pinaka-common po, balik ko lang ng konti, is Bishop B7. Eh. Queen A5 is second most common move na kung saan sinasagot po yan ng F4. Very aggressive. At after H4, eto na po. No? Kung titingnan nyo po mabuti, ang bilis tumira ng kalaban ni Daniel Quezon. 1 hour and 30 siya, halos hindi gumalaw. Samantalang si Daniel, 1 hour and 12 minutes na lang, at siya po ay tumira ng novelty. Nangyari na pala kasi ito before. At ang tinira po is D5. Meron din tumira ng H5 at Bishop B7. Pero Daniel Quezon decided to play Rook B8. Novelty po ng laro. Para sa yung Rook B8 na yan? So basically, ina-activate yung tore, gustong umatake doon. Something like that. Pero hindi daw ganun kaganda kasi lumamang po ang white eh. Ang tinira po, nag-Bishop B3 lang eh. After Bishop B3, tumira si Daniel Quezon ng Bishop D7. Ayun, question mark. Dapat daw immediately Daniel Quezon i-F5 niya na. Para sa yung F5, pagka takes po, queen takes, tapos makakapag D5. Tapos C5. Mga ganun pong idea. Pero ang tinira niya po kasi Bishop D7, tinirahan lang po siya ng King B1. King B1 lang. Ngayon, kailangan na daw po talaga ni Daniel mag-F5 pero hindi niya in-F5. Siya po ay nag-H5 at pagka H5, tinirahan siya ng Rook HE1. So ngayon po, yung F5 po parang medyo nakakatakot la dahil po meron na pong dating yung tore dyan. Though, pwede pa rin daw itira yon kaso hindi ginawa ni Daniel eh. Ang tinira niya po, hindi din maganda which is C5. Bakit daw po hindi maganda? According po sa engine ito, no? So, ang C5 po, ang purpose naman po niyan is para mabuksan to. Later on din, para makapag C5, may mga ganong idea. Pero hindi daw siya maganda kasi kailangan mo to, ito itulak eh, para to get rid of the task, para makapag D5 ka kung may pawn ka sa C6 solid. So, yun yung pinaka-idea ng engine. Pero yung C5 po na tira is okay lang naman do. Lamang po talaga ang puti dyan. Ang ginawa is nag-F5 na eh. So, hindi siya maka-F5 ngayon. Hindi mo makapture yan kahit libre kasi mabubuksan yung e-file. Ayan o, may talon pa yung knight doon. Tagilid. Kaya napilitan po yan, mag-Rook B4 na lang eh. Ang idea po ng Rook B4, gusto talagang ituloy ni Daniel yung C4 niya. Kaso sinagot lang po ng pawn takes. Binawi po ng pawn, of course. And then, nag-A3 lang. So, nag-Rook po sa may D4. Nag-queen move sa E3, umiwas of course, and then nag-queen move lang din. So, ang purpose po niyan, depensahan yung pawn eh, o yung tore. Diba? So, para pag kinain, may pawn takes.
Ngayon, may isa pang reason yan, pwede po siya later on, pwede siya magtulak. No? May ganun pressure, tulak pa ulit, baka may ganun, something like that. I'm not sure, pero ang ginawa po ng kalaban ni Daniel Quezon is nag-knight d2, which is forcing the exchange of the rook. Ayan, kinapture na nga. And then nag-queen b5 si Daniel. Talagang gustong ituloy ito, pero bumalik yung kabayo sa c3 at napatakbo yung reyna. At pagtakbo po ng reyna, tingnan nyo po yung oras, lamang po ng mahigit 10 minuto yung white. At hindi lang yun, pati sa posisyon, clearly better na po ang white. Pero, hindi pa ganun kalino kung paano atakihin ito. So, tingnan po natin kung ano nangyari, no? Nag-bishop po sa c4, medyo inactivate yung bishop, tumira po ng king f7, tumira lang po ng queen sa may d2. Ano pong purpose yan? Kakainin yung pawn na tinulak lang. Tumira po ng knight sa may d5, napakaganda. Binibigay yung kabayo, pag tinex mo, dali reyna mo, ayan, mapoport ka po eh. Kaya nag queen b8. Pagka queen b8, nag knight sa e3, ganda ng ikot, na sinagot ng king f8 lang. Para sa inyo king f8, kasi po ganito lilipat eh. May pressure doon, kaya iniwas agad. So, pagka king f8, nag-queen f3. Ano naman plano niyan? Akala ko ito po plano niyan eh. Yan ang gagawin niyan. Pero, nag-king e8 lang si Daniel Quezon at tumira po ng a4. After a4, parang ang weird para sa yung a4. Parang hindi naman kailangan. Pero, okay lang eh. Lamang pa rin kasi wala pong magawa yung itim. So, basically, equal man sila ng material, pero bishop ka man, pero wala po silang ginagawa sa ngayon. Hindi po makagalaw yung tore, babagsak ito. So later on po, yung queen, pwedeng gumanyan, makapasok dito. Naku, napakalakas po yan na atake. Medyo weak din ito. Diba? Yung knight, may magandang ikot. Actually, ang sinasuggest ng enemy dito, kakaiba eh. Kasi ang tinira po dito ni Daniel Quezon, nag-queen b7. So ang pinaka-tema po niya, ganito eh. Inaatake niya yung pawn. Bakit? Kasi ito po yung gustong gawin niyan. Tingin ko, pa-pressure rin yan eh. So, hindi maiwanan ngayon dahil may capture sa a4. Kaya ang ginawa niya, nag-rook d3. Anong plano ng rook d3? Dalawang bagay yan siguro ito. And if the knight moves away, pwede siya dito, papasok na gano'n. I'm not so sure. Pero tingin ko, yan yung mga plano niya. Anyway, si Daniel Quezon dito, time pressure na. 6 minutes na lang siya mahigit. Almost 10 minutes naman itong si Dimitri Collars naman na konti. Nag-decide na po si Daniel tumira ng f5, number 1 engine move. Nagbigay ng pawn si Daniel. Libre yan eh. Pero ang kapalit niyan, luluwag ang buhay niya. Yun nga lang, hindi naman pala kakainin yan. Ang ititira lang daw dyan, rook b3 na hindi ginawa ng kalaban. Kasi natakot po siya sa mga capture dito eh. Natakot siya. Pero rook b8 lang yan eh. Pasado po iharang kasi babagsak yon. And then queen g3. Ayan no. Mananalasa na ng gusto. Hindi po nakita yan ng kalaban ni Daniel Quezon. Pinili niya yung 1 pawn up agad, kinain agad yan eh. Mali. Bakit? Queen takes f3, capture, and then takes, and then tumira po ng bishop b5. Napilitan si Daniel, mag-king move na lang. Ayan. Kasi ang threat po nun, kakainin to, nakapin ka na kasi. Pag kinapture mo naman, magiging pass pawn pa yan. Kaya kining movean, kinapture, takes, tapos nag-knight takes. 1 pawn down si Daniel. Pero alam niyo ba, equal lang ito. Kasi po, mapupunta sila sa rook endgame na kahit 1 pawn down si Daniel, equal lang. From completely losing na kanina according sa engine evaluation, biglang equal lang. Bakit? Kasi may rook g8. Anong nangyayari? Pag kinapture mo to, takes, 1 pawn up ka, pero rook endgame na drawish yan. Oo, drawish po yan. Kasi active yung king niya, makakapasok yung tore. Kaya ang ginawa po niyan, nag-atras yung knight para hindi makapunta dito. Kaso may check. At pagka-check, ang best move po dito ng white is to block the rook. Mag-endgame lang daw po yan na 1 pawn up pero may drawing chances. Kasi mas aktibo yung black king. No? Kaso hindi pinili yan ni Dimitri. Ang pinili niya, nagpipilit eh. Nag-king a2. Ang problema sa king a2, na-miss niya to, rook h1. Paano mo didepensahan yung pawn? Unang tingin, ang dali naman, di ba? Mag-rook dito ka lang. Pero mali. Kasi may bishop g5. And after bishop g5, napin yung kabayo, persado kang depensahan, rook e2, takes, capture, nabawi yung pawn. And the worst part, for the side of Dimitri, outside pass pawn, the king is more active, malayo pa yung king niya. Lamang bigla,
si Daniel Quezon. Bumaligtad. At hindi lang yon, pati po sa oras lumamang din si Daniel Quezon. At ito na nga nangyari, move 39 po ito eh. Tumira po ng king move na hindi ganun kaganda. Ang maganda daw, rook b3, though losing pa rin yan. Siguro gaganong counterplay. Pero losing pa rin yon. Ang nangyari po, nag king b3, so move 40 na, nag rook f2. Kung mapapansin nyo, 36 seconds na lang po si Dimitri. Pero pag move 40 po kasi additional 30 minutes per player. So ang kagandahan po ng rook f2 ni Daniel Quezon, ala na, hindi makagalaw basta may capture check. Kaya ang ginawa niya, nag f3 or c3, tinulak at umangat yung tore. Ina-atake yung pawn, tinulak lang, rook behind. Ngayon, libre po ito, no? Kaso hindi ganun kadaling ipanalo yan eh. Ang best move po dito, tulak mo na lang. Kasi isang step na lang, graduate na. Kung titingnan nyo tong mabuti, wala pong magawa yung white. Kasi ang gagawin po dito, lalapit po yan dahan-dahan. Susugsungin na gano'n, no? Tapos gano'n. Wala na, easy win. Ngayon, nakita niya yon, yun ang gagawin ni Daniel Quezon, nag-king move na lang. Eh, di kinain po yung B2. Pagkakain sa B2, gumanon, pero kining movean lang eh. At pagka-king move, tumulak ng pawn, nag-rook lang doon, inatake yung pawn. Siyempre, dinipensahan. And then, nag-rook lang po sa F2. Ayun. Ang pinakaplano po niyan, bukod po sa may atake dito, lalapit doon. Kaya ang ginawa niyan, tinulak. Pagkatulak, naging D5 na nga. Nagtulak ng pawn at eto, masusurprise kayo sa tira. Kala nyo kasi, eto ititira eh. Which is number 1 engine mo, pero eto tinira ni Daniel, oh. Very tricky. So basically, ang gustong gawin ni Daniel, kainin mo to. Pag kinapture mo kasi yan, King E5. Ngayon, pag bumalik ka dito, kain lang to. At eto po, madaling ipanalo. Ayan oh. Ganun-ganun lang po yan. So, hindi po ginawa yon. Kaya ang ginawa po niya, nag-rook h4 check. Kaso, king e5. Tumira po ng rook h5 to defend. King f4. Napilitang itulak. Lumapit yung king. Siyempre, chinek kasi kakainin na yung pawn. Lumapit doon. Bumaba. Lumapit yung king. At naparesign na po yung kalaban ni Daniel Quezon. Sa kadahilanan na pag umatras ka, looking na, sige, i-promote mo, may check ako. Hindi naman ipopromote mo, kainin muna to eh. Next move ang promote. Kasi pag chumek ka, may harang. Ubos. At dahil sa panalo ni Daniel Quezon na yan, plus 7.2 siya sa rating. Naku po! Isang panalo na lang or tabla sa isang 2600. Grandmaster na po ata si Daniel Quezon. Ang tanong, ano nangyari sa kabuuan match ng Philippine team? Eto po, tingnan nyo po, no? So, nanalo po. Kita nyo ba? Anyway, nanalo po si Daniel Quezon pero natalo po si Paulo Bersamina, natalo din po si John Paul Gomez at naglalaro pa si John Emmanuel Garcia nung ginawa ko yung video na to na may pagka-drawish. Pero 1 point down siya pero may pagka-drawish ito kasi same side. So tingnan natin kung mapipilit. Abangan na lang po natin. Anyway, kung mapanalo to ni Garcia, which highly unlikely kasi 1 point down siya, tumatabla na lang siya dito, eto to pa. Pero pag natabla, talo pa rin po ang Team Philippines. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, congratulations, Daniel Quezon. Lupit nun. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.